po, magandang hapon po sa ating lahat, Church of God Imus. Bago po magsimula ang ating service, pwede po ba tayo mag-form ng small groups po and let us pray for ourselves, to be ready for our service. Yun lang po, God bless po. Praise the Lord, Church of God Imus. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? God is good. And all the time, God is good. Amen. Church of God Imus, pwede bang batiin natin ang ating katabi or yung nasa likod niyo or yung nasa harap niyo ng Happy Hearts Day. Ayan. Today po is an extension po of Hearts Day, no? And even if it's February po, no, we celebrate the Love Month. Pero tayo po, bilang mga anak ng Panginoon, we celebrate love daily. Amen? Araw-araw po tayo nagmamahal. Amen? Every day is love day po sa ating mga anak ng Panginoon because our God is love. Amen? Amen. Ngayon po, church, before po tayo magsimula sa ating pag-awit sa ating Panginoon, can we pray once again? Can we just talk with our God as if it's just you and Him? And tell Him na, Lord, here I am again. Tumatayo ako dito sa harapan mo to worship you, to honor you, and to glorify you. Be magnified by my praises, O God. In Jesus' name we pray, amen and amen. Are you ready, church, to sing for our God? Amen? Pwede ba makarinig ng isang malakas na hallelujah? Hallelujah. Let us sing. Of everlasting
more, church. Let us sing it again. All your works will praise you. Your children bless your name. We speak of all your goodness. We walk in fields of grace. And my eyes, they look. And my eyes, they look unto you always.
be our personal prayer. Sing it to our God. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. More than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. With more joy, let us sing. Lord, you're more than enough for me. 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 Let us sing again. So blessed. All the voices. So blessed, I can't contain it. It's so much now. You are more than enough. So blessed, I can't contain it. So much, gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough. So blessed, I can't contain it. So much, gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Hallelujah. Yes, Lord. You are more than enough for us, our Father. You have given us so much more than what we asked for. Amen. Sino dito naranasan na ang blessing ng Panginoon na sobra-sobra pa sa kanilang hinihingi? This is proof that our God is good. And you know, church, tayong nandito sa bawat hininga natin, we are living proof of a living God. Amen? Pwede mo palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Our God is the one true and living God. That's why He is worthy of our praise. And church, this God that we worship, He is a faithful God. And we can always wait on a faithful God. And this is our response to Him. Yes, Lord, walking in the way of your laws, we wait for you. Your name and renown are the desire of our hearts. Sino dito nakaranasan na ang nag-iisang desire ng puso nila ay ang Panginoon na lang naman? It's only His will. It's only all for His glory. Our heart's desire is our Lord, His presence. And church, even if mawala yung desire natin para sa Panginoon, always remember that our God is most faithful when we are faithless. That's why let us sing it. Let us sing that we are going to wait for our God. Whether we're waiting for miracles, healing, provision, we are waiting on a God that never fails. We are waiting on a God that always shows up. Let us sing today. If faith can move the mountains, let the mountains move. We come with expectation, waiting here for you. Waiting here for you. You're the Lord of all creation, and still you know my heart, the author of salvation. You loved us from the start, and we're here, oh Lord, we are waiting here for
You are everything you've promised. Your faithfulness is true, yes, Lord. And we're desperate for your presence. All we need is you. So we're here, oh Lord, and we are waiting here for you with our hands lifted high in praise. And it's you we adore. We're singing hallelujah, waiting here for you with our hands lifted high in praise. And it's you we adore. We're singing hallelujah.
Truly, God, even 1,000 hallelujahs will never be enough, Lord. Even if every second of our lives will be spent praising you, Panginoon, it will never be enough. That's why we will worship you, Lord God, with the way that we live. Lord, here we are once again in your sanctuary, willing, humbling down ourselves to be used for your glory, O God. To know you more and more. Every heart in this room showed up out of the desire, Panginoon, to know you, to meet you once again. Kaya naman, Lord, come, Holy Spirit, and saturate this place. Wala kang papalampasin ni isa sa amin, Lord God. You will put your hand upon each and every single one of us, Lord God. Kaya naman, Lord, with so much faith, we believe that today, lalabas kami ng sanctuary, Lord God, transformed, renewed, for you have revealed to us once again another degree of glory. Kaya naman, Panginoon, bless us today, and we give you all the glory, all the honor, and all the adoration. We love you, O Lord our God, and every child of God will say, Amen. God bless us po. You may now be seated. Ayan, praise the Lord po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, nagmerienda na po ba tayo? Isa pa po, magandang hapon po sa ating lahat. Ayun, much better. Praise the Lord po. So, I hope na lahat po ng couple ay nakapagbigay na ng bulaklak at chocolates. Sorry, nasa unahan kayo. So, I hope na nakapagsabi na po ng I love you sa isa't isa. Ayan. At para po sa mga single na ating kapatid, ay wag po kayo mag-alala, bahal po kayo ng Diyos. Pwede po ba nang sabihin natin sa katabi natin, mahal ka ng Diyos? Ayan. 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 So, bakit po, so ngayon po, no, ngayong hapon pong ito, medyo maganda po yung ating pag-uusapan because bukod sa ito ay medyo na-align sa buwan na ito na Feb-ibig or buwan ng mga puso daw. Kasi I personally believe na ang pag-ibig is araw-araw. Amen po ba? Amen. Hindi ko lang po alam kung napapansin nyo yung mga napapanood natin sa mga balita tulad ng mga nangyayari sa politika. Ayan. May mga nag-trending pong mga couple, ito recently. Ayan, kung updated po kayo. So, bati na po sila. So, bakit po natin to kailangan pag-usapan? Kasi po, this is all part of a much more well-laden prophecy po sa Biblia. And lahat pong ito ay inevitably dadaanan po nating lahat. So, whether we like it or not, makikita at makikita po natin to talaga.
So I guess what I'm trying to say is that as Christians, dapat aware tayo sa nakikita at naririnig natin. Bakit? Because this concerns us as Christians. As followers of Christ, this is actually something that concerns us. Ano bang part natin dun? And this afternoon, yung part natin is gonna be kind of like broken down into a much more, I would say, deeper sense of this emotion that most people are celebrating this month, which is love. Today po, ang ating pong topic is Love in Action, a true Christian's identity in the last days. Ayan. Bakit ko po dinidiinan yung in the last days? Kasi po, whether we like it or not, signs are already showing. No? Marami na pong nakikita o maaring hindi pa aware yung iba sa inyo. And maganda pong good news po kasi today pag-uusapan po natin yan. So simulan po natin sa love without action is empty. Ang pag-ibig na walang gawa ay walang kwenta or kulang, I would say. Bakit? Bakit po natin sinasabi yun? Anong basihan mo, brother? Bakit natin sinasabi na ang love na walang gawa, walang kwenta? Araw-araw naman ako I love you. Yun, ang malupit mo. Araw-araw. Bago matulog, I love you. Pagkagising, unang buga ng hininga, I love you. Ayun. Mabango-bango pa. Pambira. ano? So, makikita po natin, kung ganun pala, ano palang definition? Paano pala magiging kumpleto? Yan po ang ating pag-uusapan natin this afternoon. Simulan po natin sa 1 Corinthians 13, verses 1 to 3. Ayan, pabago na lang po, it's 1 Corinthians. If I speak in tongues of men or of angels, or but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and I can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor, and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Sandali po tayong manalangin. Lord, salamat po, Ama, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe para sa bawat isa. I pray, Father, na kayo po ang mangusap. Kayo po, Panginoon, ang magtanim ng mga salita niyo sa aming mga puso at isipan. And Lord, aside from us understanding what you're trying to tell us, is for us to be able to live it as well. Ipamuhay po namin, Lord, ang inyong mga salita, hindi lang po today, hanggang sa pagdating niyo po. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, dito po, nung sinusulat po ito ni Pablo sa church in Corinthians, meron po siyang ina-address na mga issues. Ano po yun? Kung mababasa niyo po sa mga previous chapters, meron po siyang ina-address tungkol sa sexual immorality, tungkol sa incest, tungkol sa mga kapatid na nagdedemandahan, tungkol po sa mga divorce, yan po yung mga issue na ina-address ni Paul sa sulat niya sa Corinth. And that's the reason why sinabi niya to is because with all those issues, pagdating ng pagtitipon, pagdating ng services, ng araw ng pagsamba, ang gagaling. Gagaling mag-speak in tongues, ang galing mag-prophesy. Pero, after nun, may mga issues sila sa labas ng church, sa pamilya nila, sa community nila. And this is also where Paul said, imitate me.
gayahin niyo ako kung paano ginagaya ko si Kristo. So, yun po ang basically reason, one of the reasons why diniinan na ni Paul na puro kayo ganyan, puro kayo prophesy, ang lalaki ng faith nyo, ang tatalino nyo, ang gagaling nyo mag-perform, pero ginagawa nyong showtime. Pag nagkakatipo na, pag dumadalo na kayo sa mga gawain, ginagawa nyong showtime yung gawain. Bakit? Kasi hindi po rooted in love. And that's also the reason why, pag sinunod niyo yung mga next verses, define ni Paul, ano ba yung pag-ibig? Define niya, love is patient, love is kind. Define niya isa-isa. Bakit? Kasi para maintindihan ng mga tao sa Corinth, how it is, what's the real meaning of love in a Christian perspective? And so makikita po natin this afternoon, sabi, why love in action matters. Bakit nga ba mahalaga na ang pag-ibig natin may kasamang gawa? Kasi tulad ng pagmamahal natin sa ating asawa, sa ating kasintahan, nobya, nobyo, kahit araw-araw mong sabihin dyan na love mo yan, kung hindi mo kayang ipaghain yan, ipagtimpla ng kape, minsan medyo hihilutin mo yung ulo kasi masakit ang ulo niya. Di ba parang wala ka namang pakialam sa akin eh. Amen po ba? Walang kumikibo. Lahat po kayo. Amen po ba? Amen. There's a reason why kung bakit pag nagsasabi tayo ng I love you sa ating partner, minsan masarap po yung I love you na may kasamang inaabot na kape. Tama po? Minsan masarap yung pagka nag I love you, may nakahaing fried rice, itlog, tsaka... Masarap yun, di ba? Amen? Kasi ganun po dapat ang tunay na pag-ibig. And makikita po natin today that kahit na anong linaw ng pagsasalita mo, ng talino mo, ng galing mo, kung hindi yan rooted in love, sayang kapatid, kasi meaningless. Hindi siya mararamdaman ng partner mo. The mere fact na minsan ikaw, yung nakikinig ka lang sa kanya. Minsan sasabihin pa niya sa'yo, di ka naman nakikinig sa akin eh. Nakikinig ako. Ganun po eh. Ganun po dinedefine ni Paul kung paano dapat tayo umibig or magmahal sa ating kapatid, sa ating kapwa. Ano pa po? Actions done for self-glory or devoid of genuine love are futile. Wala pong kwenta. And again, I think the best question is, tayong lahat na nandito, para kanino ka pumupunta dito sa church? Para kanino ka naglilingkod? Para kaninong nagsusunog ka ng kilay sa CLDP? Di ba? Para kanino? Is it because, sabi ko, kasi pag hindi ako umattend, pagagalitan ako. Ganun po ba? So, hindi po, di ba? We believe that we're doing this because this is what God wants us to do. Amen. Amen po. And when we do something for the Lord, hindi natin yung ginagawa kasi nag-iintay tayo ng pat on the back. Yan, kanina po na nabanggit po ni Kuya Ian na pag hindi ka na-recognize, pag hindi ka nabigyan ng, uy kapatid, we appreciate you. Pag hindi ka na ganun, magtatampo na yan. Kasi hindi naman ako na-appreciate, brother. Pambihira. Ba't ko ba ginagawa itong lahat ng to? Kasi ginagawa mo yan kapatid dahil ginagawa mo yan para sa Diyos. Amen? Ano pa po ang makikita natin? Love gives purpose
and eternal value sa lahat po ng gagawin natin. Bakit? Kasi po, pagdating naman po natin sa langit, kung loloobin po ng Diyos, magmamahalan po tayo dun eh. Amen? Hindi naman tayo mag-uusap-usap doon na, uy, si ano, kita mo, si ano, ayun o, nasusunog. Hindi naman tayo mag-uusap ng ganun, di ba? Sabi ko sa'yo, di siya naniwala sa atin, tinan mo ngayon. Di ba? Hindi naman po ganun ang magiging buhay natin sa piling ng Diyos eh. The reason why kailangan nating gawin to, kailangan nating maintindihan to, is because ito po ang gagawin natin. Amen. Hindi naman pagpunta doon, pag-uusapan natin yung, kita mo, sabi ko sa iyo sabi ko na nga ba, hindi totoo yung pinapakita niya sa atin before Hindi naman tayo ganun Hindi po tayo mag-uusap ng ibang tao pagdating sa langit. Bakit? Kasi nakafocus po tayo sa Diyos. Amen? So ngayon pa lang, practicein na natin. Ngayon pa lang, wag na tayong tumingin sa tao, tumingin tayo sa Diyos. Amen? Bakit natin kailangan lagyan ng action or ng gawa ang pag-ibig? Kasi faith, ang pananampalataya natin, is expressing itself through love. Magmamanifest po yung love sa ating pananampalataya. And when Paul wrote this letter to the Galatians, masyado po silang focused sa mga batas ni Moises, sa law. Pagalingan po sila. Ako, perfect ako sa lahat ng exam ko. Wala po akong mintis. Ayan, ganun po sila mag-isip. So anong ini-emphasize ni Paul? For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Because the reason why sinasabi niya circumcision nor uncircumcision, he's referring to yung pagtutuli kasi, covenant yun ng mga Hudyo sa panahon ni Abraham, ni Moises. And yung uncircumcision, mga hentil yun, which is tayo, basically. So anong sinasabi niya? Wala nang halaga yung covenant ng luma. Ang mahalaga na lang, yung pananampalataya mo kay Jesus na nagpapakita ng pag-ibig. Bakit? Kasi minsan, masyado tayong technical sa pagsunod natin sa Diyos Ano pong ibig kong sabihin? Minsan, hindi na natin nakikita or hindi na natin napapansin na mas mahalagang makita yung pag-ibig at si Kristo sa buhay natin kaysa sa pagiging technical natin. Yes, you may be correct. And hindi ko naman sinasabing pag tama ka, maliin mo yung sarili mo, hindi naman. Mas maganda lang po yung pagiging tama natin, sasamahan natin ng pag-ibig. Amen. Ano po ang mga makikita natin dito? Bakit nga ba ang love completes, kinukumpleto niya yung pananampalataya natin? Sabi dun sa una, faith is proven genuine when it produces acts of love. Totoo po ang pananampalataya natin kung nagpapakita po tayo ng pag-ibig sa kapwa natin, sa community natin, sa workplace natin. There's a reason kung bakit most of the people will kind of like throw shades at us, Christians, is because, sinasabi mo lang naman yan kasi Sunday ngayon Bukas, usap tayo uli. Sinasabi mo lang naman yan kasi sabi ni brother. hindi ko po sabi, no? Yun po yung sinasabi ng Biblia sa atin. And sometimes, kaya din po tayo nahihirapang mag-share ng gospel. Kaya tayo minsan nahihiya.
na i-proclaim na tayo po ay follower of Christ is because iba po yung nakikita sa atin sa sinasabi natin. Yun po yung mahirap. Minsan, nauunahan po tayo ng, nagsisisi naman ako, brother eh. Hingi naman ako ng tawad sa Diyos eh. Tama naman yung kapatid eh. And again, ilang beses ko na pong naulit, wag lang po nating abusuhin. So ano po ang susunod? Love is the evidence of our faith in Christ. We pray na, Lord, makita po, ikaw po ang makita sa buhay ko. Pero tandaan mo kapatid, when you pray for something like that, you also have the power to decide on your own. Kasi meron kang free will eh. Meron kang choice. You have the choice na hindi ipakita si Kristo sa buhay natin. Anong ibig mong sabihin, kapatid? Ibig sabihin, brother, sister, yung will po ng Diyos ang dapat masunod sa buhay natin. Amen. Kasi most of the time po, yung gusto natin yung nasusunod eh. That's why, kahit dapat mapakita natin yung evidence na yun, walang evidence. Wala. Kasi, bakit? Kasi yung paraan ko yung masusunod eh. So, bibigyan ko po kayo ng kwento. Nung bago po ako makabalik sa church at bago po ako tawagin ng Diyos, nag-resign po ako sa trabaho ko dahil mataas yung pride ko, akala ko, kaya ko to mag-isa. Kaya ng paraan ko. So ano pong ginagawa ko? Yung natitira kong pera, yung mga naipon-ipon ko, sinusugal ko po yun. And there will be times na uuwi akong paldo. So anong tinanim ng kalaban sa akin? Aba, hindi mo kailangan ng Diyos. Kaya mo pa rin mag-isa. Paldo, nagtataka yung misis ko. Uy, saan galing yan? Ano yan eh? Paraan ko yan eh. So you see, makikita niyo po, no, yung pride natin, yung pagiging, alam mo yun, yung ego na finifeed natin. Most of the time, pride and ego is not of the Lord. Kasi po ang Lord, tinuturuan tayo maging humble and magkaroon ng humility. Amen po ba? And so, eto na po. Ayaw mong tumigil. Ayan. Nagsunod-sunod na ngayon yung talo. Ayun na ngayon. Pambihira. Kamot ulo na. Dumating ako sa point na parang, Lord, hindi ko na alam paano ito mangyayari. Ayan. And minsan, nagiging norm na po siya. Bakit? Kasi nagiging joke na lang po yung, pagkasweldo mo, scatter agad. Ayan, pambira. Nagtrabaho ng malupit. Pag uwi, scatter agad. Pambira. Nagiging normal na po, no? Bakit? Kasi pinopromote ng mga influencers yung sugal eh. So nagiging normal siya. Hindi natin napapansin, ganun tayo pinapaikot ng mundo. No? So ano po ang dapat nating makita? True love involves serving others even when inconvenient. At itong pinakamasakit niyan, minsan, genuine ka naman talaga magmahal eh. Binibigay mo naman talaga yung tama, yung sinasabi ng Diyos sa'yo, susuklian ka lang ng hindi maganda. Yun po yung masakit. And kapatid, I've seen a lot of people na trauma. I've seen a lot na nagkaroon ng trust issues. Hindi na ako magtitiwala. Hindi na ako tutulong. Bakit? Kasi nung tumulong ako, siniraan pa ako, pambihira. Nangyari na po ba yun sa inyo?
It's a normal thing nowadays. Tama po ba? Bakit? Kasi mabait ka eh. Kasi nagpapakita ka ng pag-ibig eh. Ang tendency ng mundo, aabusuhin ka talaga. Bakit? Kasi para i-renounce mo yung pag-ibig na bigay ng Diyos sa'yo. So yun po ang dahilan kung bakit ang pag-ibig po natin is the sole reason na magkukumpleto ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Ayan. Isa pa po, amen po ba? Amen. Bakit kapatid, brother, bakit mo sinasabi na ang faith will complete love? Kasi po, ang faith po na wala pong gawa ay patay or walang kwenta. Lifeless. Oh, brother, narinig ko na yan. Mga 100 beses ko na narinig yan. Alam ko na yan. You see, that's the question, kapatid, is kung alam mo na, ang tanong, ginagawa mo ba? Okay, alam mo, ginagawa mo ba? So ano po ang sinasabi sa James 2, verses 14 to 17? Sabi dito, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith itself, if it is not accompanied by action, is dead. Meron po tayong dapat gawin sa ating pananampalataya. Hindi po ito yung definition ng salvation. This is something more of may Kristo ka sa buhay mo, di ba? Pakita mo. Amen. Ayan. Amen po ba? Gising pa po ba kayo? Sabihin niyo nga sa kapatid niyo, mahal ka ng Diyos. Ayan. Praise the Lord po. Pwede po ba nang palakpakan natin ng Diyos? So makikita po natin dito na sinasabi, ano ngayon kung nananampalataya ka? Ano ngayon kung kiniklaim mo na Christian ka? Kung wala kang burden sa kapwa mo. And mamaya po, meron po akong ipapakita sa inyong video that clearly, I would say, modern day example kung paano dapat, ano ang ginagawa natin. So ano po ang makikita natin sa James 2:14 to 17? Kung bakit ang ating gawa ay dapat samahan ng pag-ibig. Because faith without practical works is lifeless. Last week po, ang topic po ni Brother Kurt ay selfless love. And nowadays po, ang definition na po ng pag-ibig ng mundo, kung hindi mo papakita sa akin yung katumbas ng pinapakita ko sa iyo, wala. We're done. Huwag tayo mag-usap. Reciprocity. Kung hindi ko makukuha sa iyo yung kung paano binibigay ko sa iyo yung pag-ibig, huwag na tayo mag-usap. Hanap ka na ng iba, hanap na ako ng iba. Kung wala ako napapakinabangan sa iyo after ng lahat ng itinulong ko sa iyo, magkalimutan na lang tayo. Pero kapatid, hindi naman po ganun ang tinuturo ng Diyos sa atin. Amen po ba? Loving others requires meeting their needs, not just offering words of encouragement.
And kapatid, most of the time, hindi naman to just monetary. Kasi minsan, nakafix po tayo sa kung ano yung pwedeng dukutin mo sa bulsa mo. Minsan, a simple prayer is enough for us to be able to show yung pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa natin. At kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya, milagro po ng Diyos yun eh. Kaya nga siya yung dapat maitaas at pasalamatan eh. Dahil siya po yung kumilos, hindi tayo. Ano pa po? Love in action is sacrificial, requiring time, effort, and resources. And sa ating pong paglilingkod, most of the time, nararanasan po natin yan. Hindi na ako magsisito, brother, hindi na ako mag-Bible study. Bakit, kapatid? Anong nangyari? Nag-aabono ako eh. Or napapagod ako, wala pa akong tulog, nagluluto ako para sa Bible study or para sa C2S. Or, pag nag-attend ako dyan, ang layo-layo, namamasahe ako eh. Pero, kung titignan po natin, ang Diyos po, binigay po niya lahat. Yung best niya at ang lahat niya. Yung nag-iisang anak niya. Amen. Tayo, nagre-reklamo tayo sa pamasahe, nagre-reklamo tayo minsan sa time. Kasi kapatid, wala pa akong tulog. Pag umatid ako dyan, borlogs ako dyan, sure yun. But we sometimes miss na yung puso nating umattend minsan, tutulungan ka ng Diyos dun eh, kapatid. Amen po ba? Naniniwala ba tayo that even if love requires time, effort, and resources, may kasama tayong Diyos para dun? Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. And so kapatid, ano ngayon? Kung samahan ko ng pag-ibig yung action ko, what's in it for me? Ayan. Anong mapapala ko dyan, kapatid? Kasi, we believe as followers of Christ, as Christians, everything happens for a reason. Amen? Lahat po ng pinagdadaanan natin may dahilan. Amen. Mahirap man yan, masakit man yan, may dahilan yan kung ba't dumadaan ka dyan. And isa po sa general point of view na pagdadaanan ng isang Kristiyano, sa last days po, meron pong tinatawag na Great Tribulation. Brother, nananakot ka naman, malayo pa yung Halloween. Hindi kapatid. Malayo man yung Halloween, maaring bukas dumating na si Kristo. Kaya dapat nating maintindihan to. So anong isa sa mga sinasabing senyales, signs, ng Great Tribulation or terrible times? Sabi po sa 2 Timothy 3, verses 1 to 5, but mark this, there will be terrible times in the last days. Pambihira. Bakit? Anong mangyayari? People will be lovers of themselves. Wala nang pakialam. Selfish na. Lovers of money. Ayan, makikita naman po natin kung anong mga acronym ang nilalabas ng mga politiko. Boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, at ang pinakamatindi sa lahat,
having a form of godliness but denying its power. Yan po ang makikita natin sa mga susunod pang mga araw. It's very evident po sa mga nangyayari sa paligid natin, kaliwat ka ng patayan, kaliwat ka ng heinous crimes, kaliwat ka ng korupsyon, kaliwat ka ng puro pera ang umiiral, kaliwat ka ng maling turo o maling aral, ayan po, dahil po dyan. And dyan po papasok ito pala yung reason. Ito pala yung dahilan kung bakit kailangan matibay, rooted yung pag-ibig, rooted ang Diyos sa buhay ko. Ito pala yung dahilan kung bakit dapat makita ang Diyos sa buhay ko. Ito pala yun. We would rather be dun sa side na nagpapakita ng pag-ibig at Kristo sa buhay kaysa sa isa ka sa mga nasa listahan na to. And sa mga susunod pong mga buwan or linggo, napag-usapan na po namin ng ating butihing pastor. Gagawa po tayo ng series uli to discuss ano ba yung mga dadaanan natin. Ano pa ba yung mga signs? Bakit? Kailangan po nating maging aware. Kasi madalas kaya po tayo nadadaya is because hindi po natin alam. Amen. So ano po yung mga warnings ng end of times? Pambihira. Kapatid, nakakatakot naman yan. Hindi ko pa nabibili yung sasakyang gusto ko. Yung sasakyang gusto mo, Ferrari. Tapos, kakagraduate mo lang. Pambihira. Matagal-tagal yung kapatid. Bakit naman tayo nag-uusap ng end of times, brother? Kasi the world will increasingly grow self-centered and devoid of genuine love. Wala na pong pag-ibig na totoo na ituturo sa atin ang mundong ito. Dapat po maging handa tayo doon, hindi yung gulat na gulat tayo. Uy, pambihira, oh. Sariling anak, sariling magulang, pinatay niya. Ako po, pag nakakakita po ako ng mga ganong balita, ang unang-unang nararamdaman ko is takot. Takot dahil, parang hindi ko pa nagagawa yung bilin ng Diyos sa akin. Baka hindi ko pa nagagawa yung dapat gawin ko para kay Lord. Or may iba pong takot dahil, pambihira, baka pumunta sa bahay namin yan. So dalawang uri po ng takot minsan yun. So ano ang dapat nating maintindihan? Christians are called to be a contrast to this behavior by embodying love in action. Amen po ba? Hindi naman po tayo tinawag ng Diyos, sinet apart na tayo, inihiwalay niya tayo sa mundo, only to become one of them. Sino po ang fan ng Star Wars dito? Ayan. Nakita niyo yung sagutan ni Anakin Skywalker at saka ni Obi-Wan Kenobi? You were supposed to destroy the Sith, not join them. Bakit? Kasi si Anakin, kung sa mga hindi po nakakaalam, sumapi po sa kadiliman. Pambihira. And tayo po, meron po tayong ganong predicament. Inihiwalay na po tayo ng Diyos eh. Hindi para maimpluwensyahan, kundi para maimpluwensyahan natin ang mundo. Kaya nga tayo light and salt. Kaya nga ang ilaw natin dapat nagliliwanag, dapat nakalabas. Kaya nga nung nakaraang preaching ni Brother Sam,
may example siya na ilabas mo yung flashlight sa cellphone mo. Bakit? Kasi ganun yung example natin dapat eh. Amen. Tumahimik na po kayo. Ayan. So, as Christians, so brother, ano ang dapat nating gawin? Ayan po ang pinakamagandang tanong. Kapatid, wala naman po tayong ibang dapat gawin kundi yung itinuro sa atin ng Diyos, which is what? Una, to love sacrificially. Ayan, medyo mahirap, parang minsan mahirap nating tanggapin, ano? Nako, pag nagmahal ako ng sacrificial, baka wala akong mapala. Or baka wala akong mapakinabangan. Good news, kapatid, kasi hindi mo ginagawa ito para sa tao. Therefore, ang gagantimpala sa iyo ang Diyos. Amen? Another good news, kung gagawin mo to kapatid, kung patuloy kang magmamahal, kahit minsan nasasaktan ka na, kahit minsan inaapi ka na, kapatid, you're also preparing yourself. Naiintindihan mo yung dapat na pinaghahandaan ng isang Kristiyano. Be willing to give without expecting anything in return is something of a cliche na parang ang hirap namang tanggapin. Pambihira. Eto na naman, magbibigay na naman ng walang kapalit. Meron kapatid, hindi lang daging dito. Minsan kasi hindi natin naiintindihan na ang kapalit ng lahat ng ginagawa natin, nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Para pagdating natin doon tayo hayahay. Amen. Ano pa po? Serve consistently. Continue doing good even when others are ungrateful or indifferent. Ayan na naman, brother. Alam niyo po sa gawain, hindi naman po perfect ang lahat ng worker at minister ng Diyos eh. Bakit? Tao pa rin naman yan eh. And darating ang point, magtatalo-talo yan minsan. But, dapat po nating maintindihan, especially po sa mga workers, okay yung magtalo-talo. Ang hindi maganda is pag nagtalo kayo, may nag-quit na isa. Yun ang hindi maganda. Bakit? Kasi hindi naman po tayo yung makikinabang, hindi rin naman Diyos ang makikinabang doon, pero makikinabang po doon ang kalaban. Bakit? Napatigil kita eh. Sabi ko lang sa kanya, ganito yung sabihin sa'yo eh. Nung sinabi niya sa'yo, tumigil ka na sa paglilingkod. Yun po minsan yung masakit. And minsan, we have to also be aware na ang mundo po natin ginagalawan, dalawa po, spiritual and physical. And most of the time po, as Christians, dapat aware tayo na yung nangyayari sa physical may have something to do with the spiritual. Sometimes we think, atake ba ng kaaway sa akin to o may tinuturo ang Diyos sa akin? And sometimes we miss that all because hindi ko nakuha yung gusto ko, Lord eh. Gusto ko yun, hindi mo binigay sa akin. Kapatid, baka either hindi ka pa ready, or baka may dapat ka matutunan, or baka may mas maganda siyang ibibigay sa iyo, kaya lang, short-sighted tayo eh. Ano pa po ang dapat nating maintindihan dito? Stand boldly. Love those who may oppose or criticize your faith, reflecting Christ's love. Iyan po ang I would say, minsan sa mundong to, very common na po, ano? Alam nyo, habang nagbabrowse po ako sa TikTok one time, nakita ko na si Jesus daw ay Muslim. And then nakalagay doon ay dahil sinunod daw niya yung religion ni Abraham, kaya siya Muslim.
ako, being curious, sabi ko po, ano pong basis nyo na nabang nasabi nyo si Jesus as Muslim? Quran. Sabi ko, di ba po, nauna po yung Biblia sa Quran? Hala, ito na po. Nagdating, naglabasa na. Anong source mo? Anong source mo? Saan yung sabi sa'yo niyan? Ayan, nag-exit na po ako kasi obviously, dalawa po yung source of truth. And pag pinagpatuloy mo yung pakikipagtalo na yon, hindi po kayo magkaaabot, hindi po kayo magmi-meet in the middle. Bakit? Kasi ang source of truth niya, this one thing, ang source of truth natin is this. Hindi po magmi-meet sa middle. So hindi magkakasundo. Wala pong pagkakasunduan, kumbaga. Naku, sabi ko, malis na ako. Marami pa po. Siguro yung algorithm ko sa TikTok, dahil pumasok ako sa isang live na ganun, ayan na, nagbago yung algorithm. Lahat ng debate. Sabi ko, pambihira. So marami pa doon sasabihin na, siyempre, si Kristo ay tao. Alam naman natin yung totoo. Nababasa naman natin. Hindi naman iniimbento. So maririnig mo, hindi na ako pumapasok, naririnig ko lang yung live. Sabi ko, pambihira. Grabe naman yung napaka-clouded po, napaka-diluted po nung pagkakatanggap or pagkakabasa ng Biblia. And darating po ang panahon, ganun po ang mangyayari. Kaya nga po, uusigin talaga ang mga Kristiyano eh. And it goes to show, kasi nangyayari na po yan. Sinasabi na po, very openly, sinasabi na sa Hollywood, this is a godless town. Wala namang Diyos dito. And then magkakaroon ng, after a week, yata, if I'm not mistaken, nagka-wildfire. Hindi nila mapasubalian ngayon. Suddenly, meron silang sinisisi. Kung totoo yung Diyos, bakit nagkasunog? Pambihira kapatid, kakasabi mo lang, wala eh. Diba? Kakasabi mo lang, wala, tapos sasabihin mo, bakit? Ano ba talaga? So, ganun po, no? Ang pananampalataya po natin, uusigin po tayo, mga kapatid. And sa atin pong buhay Kristiyano, meron po akong gustong i-share or sana po makatch po natin yung burden. Dahil ito pong ginagawa natin ito, may dahilan po ang lahat. So, gusto ko pong i-share sa inyo na unang-una, living a life with love is araw-araw po yan. Sa workplace, sa trabaho, sa negosyo mo, sa family mo, evident dapat kung ano ang pag-ibig na pinakita ng Diyos sa atin sa buhay natin. And meron po ako ipapakitang video later, pero gusto ko lang pong sundutan na also to invest in others, mentoring. Bakit mahalaga? Because you're not just here for the fellowship. We are here to build relationship. Amen. Sino po ang mga walang mentor? Sino po ang walang mentee? Ayan. So nakikita po ng outreach team. Lalapitan po kayong lahat, wala pala kayong mentor, ha? Bakit po mahalaga? Dahil lang ba para may pag-usapan kayo? Hindi, kapatid. Kasi part po ng pag-i-encourage natin yun sa isa't isa eh. Dahil ang buhay po natin, sometimes is an encouragement to others. Recently po, no, sa Bible study natin sa Sita Italia, we shared
life testimonies. And habang pinapakinggan ko po yung ating mga kapatid, meron po doon na nakarelate ako. Kasi bits and pieces, nangyari sa akin yun at some point. Sabi ko, naku, maganda pala dahil yung testimonies natin is something that we can share when we share the Word of God, when we share the gospel. Amen. Kasi minsan, ang tao is not actually looking for the Lord. Sometimes people are actually just looking for someone to relate to. Pero ang maganda nun, ang dala natin, hindi lang po para makarelate sila. Is also para ma-experience nila yung transformation na galing sa Diyos. Amen. So ito po, gusto ko pong ipakita sa inyo ang buhay ni Pastor Anthony. And I know it is the Lord calling me here. And my only problem is, Lord, gusto ko nasa kahilya. Ayoko mawawala. If you go higher in the position and I would lose that ministry in the street evangelizing, I tell you, it pains me so much. It would be my joy if I see churches and leaders of this church would be doing something that, somehow I won't be able to do. If I could influence you, go to the street, not only DASMA this time, not only MMR this time, but if I could encourage the churches, the 724 churches, to lead you to go to the street and evangelize, it would give me so much joy. When we're talking about the country, syempre, ganito yung kalalagayan ng ating bansa, di ba? Sino magmamahal dito? Ang gusto kong iiwan sa mga kabataan, next generation, the passion for the lost. You shouldn't miss that. Yan ang last will ni Lord sa atin bago siya pumunta sa langit. Go and make disciples. So pag hindi passion for the lost ang ating ginagawa sa simbahan, anong gagawin ng simbahan? We have just lost our purpose. We lost our meaning. We lost the meaning of existence. So sana ang mga kabataan or mga leaders, mga pastor, the passion for the lost. Whether meron akong benepisyo or walang benepisyo, hindi issue yun eh. Kasi passion mo yun eh. My prayer is that we can do everyday worship. I believe that every time that we worship the Lord, something great is happening. Ayan po, ano? And, sige po, palakpakan po natin ng Lord. For someone, knowing na meron kang rheumatic heart disease, and you know that you're not gonna live that long, for someone na bawal mapagod, and yet parang hindi napapagod, is, I would say, the best example nowadays that we can actually look up to. And we have to remember, ang pag-ibig po sa kapwa at sa Diyos ay hindi po natatapos sa bawat isa sa atin. That's why kailangan po nating mag-reach out sa kanila. That is why kailangan po nating lumabas. That is why may burden po dapat tayo as Christians dahil malapit na pong dumating si Kristo. Saan kanya aabutan, kapatid? Ano ang ginagawa mo pagdating niya?
That's also the reason why mahalaga ang mentoring. Bakit? Kasi doon po natin mapapalakas ang isa't isa. Huwag po natin sanang baliwalain kung ano man po ang mga mentorship program ng ating gawain, ng ating pong simbahan, is because it is designed how Christ also did it back in the day. The first century church, ganun din po ang ginagawa nila. And ito po ang gusto kong iwanan sa ating lahat dahil sometimes, whether we like it or not, we are godly influence. We're influencers. Maaaring sa tingin natin, wala naman nakikinig sa akin, brother eh. Meron kapatid, yung tinatanim mo, hindi mo alam kung kailan tutubo yan eh. So huwag kang mawawala ng pag-asa. Yung sinasabi nating salita ng Diyos sa kapwa natin, especially to the lost, hindi natin alam yan kung kailan pamumungahin ng Diyos yan. Minsan pinapangunahan kasi natin eh. Wala namang silbi kapatid. Hindi naman kasi ako magaling eh. Hindi ako trained. Hindi ako kasing galing mo. Kapatid, wala naman sa galing yan eh. Nasa puso mo yan kapatid. The Lord is going to be with us. Di ba pangako po niya yun? I will be with you until the very end of age. Until the end of time. May kasama po tayong Diyos. Amen po ba? And so as I invite everyone to stand up and to close their eyes and even raise their arms as we sing this song, siguro po tanong po natin sa sarili natin, does my life reflect love in action? Or is my faith merely theoretical? Sa isip ko lang ba to? O nagre-reflect sa buhay ko? Sige po, tayo po yung... Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever, your face is all I see. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever, your face is all I see. Sing Jesus. Jesus.
Father, thank you, Lord, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe. Salamat sa paalala, Lord God. Ang buhay po namin, Panginoon, ay dapat nakalaan sa inyo. Na dapat ikaw ang nakikita sa buhay namin. And Lord, marami pa po kaming dapat abutin at gawin, Panginoon, para sa inyong kaharian. And Lord, we pray that you give us the strength, Panginoon. You give us wisdom. You give us the courage to share your word, Lord God. Dahil sino pa nga ba, Panginoon, ang magmamahal, Lord, sa bansang ito, sa neighborhood namin, sa kapitbahay namin, sa katrabaho namin, kundi kami na naniniwala sa inyo. And Lord, sa hapong ito, Panginoon, I pray na tulad ng pinangako mo, samahan mo kami palagi. Lord, makita ka po, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy niyo pong iparanas ang inyong presensya sa bawat isa. Patuloy po namin makita, Panginoon, na bagamat limitado kami ng aming kakayahan, Panginoon, your grace is sufficient enough, Father. And you are more than enough. And Lord, as we also pray for our tithes and offering today, Lord, thank you for the opportunity because hindi po namin maibabalik sa inyo ang lahat ng ibinigay niyo sa amin. But Lord, we just want to give back something that is coming from our hearts. It's because mahal ka namin, Panginoon. At dahil mahal ka namin, masaya kaming nagbibigay sa inyo. And Lord, we pray, as we end the service, Father, I declare blessing and favor for each and every one of us. Lord, alam mo ang pinagdadaanan ng bawat isa, ang struggles ng bawat isa, karamdaman ng bawat isa. And Lord, I pray na kayo po ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Lord, I declare healing, I declare breakthrough sa mga panalangin po namin, Panginoon. Nawa ay mapakinggan niyo, Lord God, and maibigay niyo sa amin ito, Lord God. In your own time, according to your will. Thank you, Father, at lang lahat pong ito, Panginoon, ay tinataas namin with all humility, with all thankfulness, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. God bless us, church, and see you po this Wednesday sa ating prayer meeting every 7 p.m. every Wednesday. And church, meron po tayong worship recruitment na gaganapin this March 8 from 8 a.m. to 12 noon. Kindly reach out po sa ating mga worship teams sa labas. And also, lahat